stickers doon sa Jehovah's Witness. Nakalagay doon sa kanila, they are the truth seekers. Burn naman. Oo. Sabi ko, basta mo si Brother Freddy doon. Walang yun ah. Nakalagay doon sa Jehovah's Witness. Okay. Anyway, yung topic ko po ay Ezekiel 38:39. Nagkabay. Siyempre, this is prophecy na hindi pa nangyayari. Re-recognize ko si Brother Marty. Si Brother Marty kasi rin namin siya sa Facebook. Parang parang medyo rebata. Kasi siyempre, he believes that all prophecy is fulfilled already. Consummated. Pero ngayon, ako magsishare ako na yung prophecy na to ay hindi pa na-fulfill. So, ewan ko lang, kayo mag-judge. So, base sa aking presentation, ay okay lang. Pero ito yung standard din nakita ko dito. Okay. So, parang malabo naman siya. Sige, tignan na lang natin muna yung PowerPoint presentation ko. Hindi naman masyadong. Okay, kasi kapag sige, tuloy mo na. This is Middle East conflict. Yung makikita dito. Tanda natin, Ezekiel 38:39, hindi siya, hindi siya universal war. Siya ay conflict lang sa Middle East. So, mamaya papatunayan natin sa preceding verses, dun sa Bible natin. Kung bakit, so makikita natin yan. So, sana pamilya kayo dito. Okay, dire-diretso na natin. The book of Ezekiel was written in 593 BC to 571 BC by Ezekiel. Then sabi dito, a former priest, tanda natin, si Ezekiel ay former priest of the Temple of Jerusalem, sa Jerusalem. Ezekiel lived through the traumatic event. Ano ba yan, Berna? Samahan mo naman Buhay na ako. dun eh. Pinakailaman nila yung In broadcast the early ko. 6th century BC, which saw Jerusalem fall to the Babylonians. Samahan mo naman ako. Then sabi doon, the temple of Solomon destroyed, and many Israelites themselves included, kasama si Ezekiel, carried off into captivity of Babylonian Empire. So si Ezekiel, siya yung magsulat niyan, at Sakit ko. na-vision niya yan, nakita niya, binigay sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, during the time of Babylonian captivity. Okay, diretso natin. Okay, chapter 38-39 tell how Gog and Magog, ano tayo? The meaning Gog from the land of Magog. Tandaan niya, i-take note ninyo, iba yung Gog, iba yung Magog. Hindi lang isa lang. Lakihan ko siya. Okay ba yan? The Gog and Magog. Okay. And his horse from the north will threaten the restored Israel. So alam natin yung history na Israel restored siya. Kailan yan? 1914 o 1946. Then 1999, bumalik yung 10 tribes of Israel sa kanila. But will destroyed by God. Sino yun? Yung pagtutuloy ng tao sa kanila ulit. Then the following, the defeat of God. Pansinin yung sinasabi dito, the defeat of God. God, tandaan nyo yung Gog, hindi yung Magog yung sinasabi na parang may something doon sa Gog and Magog, iba. Then the following, God will establish the third temple. Ang Diyos mag-establish siya after the defeat of the Gog and Magog, mag-establish siya ang panibagong templo ulit. Tandaan natin, yung templo, may first temple and then may second temple. Alam natin yan eh, the first temple, yung kay Solomon. Kay Zerubbabel yung second. Then remodel ni Herod. Then, tuloy natin. Hindi na ako masyadong mag-ano dyan. Tuloy natin. May gusto lang ako dito eh. Okay, now to involve. Sino yung mga involved dyan? Basahin natin doon sa verse. Okay, doon sa mapa, hindi masyado. 2013 kasi yan, medyo mahirap. Pamilya kayo sa map na yan?
sa Middle East. Andyan yung conflict. The old world, yun yung old world. Ngayon, basahin natin sa Ezekiel. Paki-flash mo na sis. Yan yung ancient name nila. Mababasa natin dito. Kaso mabagal yung animation. Okay, basahin ko na lang. Di pa ba? 40 oras na dito, mahihirapan. Ezekiel. Okay, so dito, in the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog. Iba yung Gog, iba yung land of Magog. The chief priest of Meshech and Tubal, the prophecy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog. Sino yung Gog? Iba yun eh. The chief prince of the Meshech and Tubal. Ano lang yun sa Gog? And I will turn thee back and put hope. Napakita na. Okay, punta na ako dito. Hindi ko na isa-isip yung verse. Meron siyang ano dyan eh, yung pagpapaliwanag. Gusto ko sana yung paliwanag verse by verse. Kaso hindi ko na aabunin kasi 30 minutes. Yung Gog, ibig sabihin niya mountains. Hindi makita masyado, no? Yung Gog, unang description niya is Reubenite siya, son of Shemaiah. Bago siya naging Gog na palaban ng Diyos, mayroon siyang ipagkakakilanlan sa kanya. Number 2, the prophetic prince of Rosh. Yung Rosh, ito yung siya. Meshech, Tubal, and Magog. Hello. Okay. Magog. Ano yung Magog? Magog. Magog. Ano yung sabihin? The land of Gog. Ma means Gog. From. And Gog is the land. From the land. Itong M-A, from, ibig sabihin na. Yung Gog, land. From land. From land of Magog. Ano yung naintindihan niyo? Dito pa sa luwan natin. Number 1, the second son of Japheth, yung Magog. Grandson of Noah, the progenitor of several tribes northward na Israel. Northward na siya. Number 2, the mountainous region between Cappadocia and Media, habitation descendants of Magog, son of Japheth. Andan niya son of Japheth siya. The grandson of Noah. Yan si Magog. Yan yung description ng Bible sa kanya. Okay, diretso natin is. Magog refers to Russia. Because chief means Greek. Ang Greek ng chief, Ros. Yan yung Ros, mababasa sa Bible. Yung chief, sabi niya, ang ibig sa Greek niya ay Ros. Means, or Russia. Okay, diretso natin is. Russia identified in Ezekiel chapter 38 verse 1 hanggang 3. Sige, class mo na si Sister Ann. Sige na ba? Pakibaan ko, basahin ko lang. Hindi ko lang mabasahin na siya na to. Gog and Magog. Okay, the word of the Lord came unto me saying, Son of man, set thy face against Gog. Binasa ko na kanina. Gog and Magog, Gog is referring to the leader of, and Magog is referring to the country or nations. Yung Gog, yan yung mismong presidente. Yan yung namumuno sa kanila. Ngayon yung Magog, it's the land itself. Yung country or land, nation. Ngayon, Gog is the prince of Russia and Magog is the nation itself. One reason is that verse 15, asan yung verse 15? Pakibuksan niyo yung verse 15. We are told that the nation will come against Israel out of the north. Ang sino yung nakalagay doon sa verse 15? Okay, diretso natin. Russia and its 5 allied countries will go to invade Israel. So yun yung prophecy ng Diyos, prophecy nga ni Ezekiel, para sa Israel, na yung Russia, the 5 allied country, pupunta sa kanila.
Diretso natin. Ezekiel 38, verse 4. And I will turn thee back and put hope into thy jaw. Pansinin niyo yun. Hindi sila pwedeng, para silang tinaling Makinig ka. aso. Gumawa ang Diyos na hook. Pag sinabing hook, hindi yun talaga nakaset yun. Hindi ka makakaalis. Okay. Sige, diretso mo na next slide, please. Okay, next slide na. Okay, verse 5. Ito yung 5 alay campaign na ano yan. Okay, una yung Persia. Mayroon ako dyan eh. Yung Ethiopia, Libya, basahin nyo na rin yan mga kapatid. Ano pa? Gomer, kaya nakalagay din. Obama. At Togarma. Obama. Yung Bible, medyo mayroon sa hindi ko sabihin magkakabali. Yung pag-translate niya, parang nag-iba-iba. Yung Persia, ito yun yan. Next, yung Ethiopia, ito yung Kush. Pero basahin niyo sa Bible niyo, hindi siya binanggit na nakalagay dyan, Ethiopia, pero sa ibang translation, Kush. Okay, next, yung Libya, yan yung Put. Nakita ba kayo ng Put? Yung Libya, yan na yung modern tawag doon sa bansa. Pero sa ancient yan ay Put. Okay, next. Togarma, o Gomer. Turkey and Gomer. Ito Garma yung Armenia. So kanina, pinakita natin yan, parang dudrawing ako dito. Hindi pa ganyan siya. Ganyan. Andito yung Armenia. Andito yung Russia. Andito yung Libya. Or parang limang ano yun. Okay, diretso natin. So verse 8, after many days thou shalt be visited. The latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, is gathered out of many people against the mountains of Israel, they shall be always great. But it is brought forth out of the nation, they shall dwell safely all of them. Tandaan natin ngayon, yung Israel, they are not, hindi sila nalalahan na sila ay safe. Bakit? Kasi yung Israel ngayon, kaunting conflict, kaunting bagay, may nangyayaring labanan. Alam niyo ba yun? Alam niyo mga kapatid, ba? Naalala niyo yung 6 Day War. 1967. Tuwing may conflict sa kanila. So, kailan mangyayari na sila ay, sabi doon, Bible po. they shall dwell safely all of them. Diretso mo na lang. Okay. So verse 7. So verse 8. Pakibasa nga po yung verse. Wala po. So verse 11. Okay, diretso na lang muna natin ito. Okay, the mountain of Israel refers to the land of Israel itself. Ngayon, sabi niya, yung Israel will dwelling safely. Will be dwelling safely. The word is original in Hebrew of dwelling safely, meaning detached, can have a meaning of feeling safe. Pansinin niyo yung dwelling safely. Hindi talaga siya safe. Parang ano siya, hindi siya feeling safe lang. Hindi siya safe pero feeling safe. Kung iti-check mo yung concordance mo, yung strong mo, ibig sabihin mo, feeling safe. Dwelling safely. Okay, diretso natin yung slide. Ito rin ako maglagay. Due to the repeated request for Israel to have peace and safety before the Gog and Magog war, this concrete evidence like a peace treaty or covenant is in view instead of just a feeling of safety. This could be 7 years commitment. Yung pananahan na safe sa kanila, yun ay pasimula
nung peace treaty. Pansinin natin yung Israel, parang ano sila ngayon, hindi sila masyadong safe. Pag nananahan ka sa Israel, puro ano doon sabi ni Sister Rodela sa akin, alam mo ba dito, bumabato yung pag tumira ng bomba yung mga sa Gaza Strip. At yung mga Palestine yun gagantihan agad. Magkakaroon na sila ng laban. So, yung binabanggit kanina sa verse 8, doon sa Bible, na sinasabi doon, they dwell safely, is not talagang safe sila. Yun ay pasimula ng darating na revelation. Tandaan natin, may Daniel 9:27. So, ang word na to is pasimula ng, tandaan natin, may peace covenant dito na mangyayari. Sana na, nyo na lang yung aking nasundan nyo na lang. So, ito diretso natin. Okay, makita nyo yan? Confirm with the Antichrist. So, pasimula, ang word na ito, papunta doon sa treaty na gagawin ng Antikristo together to the dead saints. 4 minutes pa, minutes. Then why is it dwell safely? Okay, diretso natin. Remember, this war of Ezekiel 38:39 is the prelude to the Daniel 9:27. Peace covenant with Israel, and not only Israel, but many nations. So, ang Israel, they dwell safely, pero hindi talaga sila safe. Bakit? Kasi nga, hindi pa nangyayari. At ito pa, kailangan muna siyang mangyari. Russia and the 5 allied countries. So, diretso na natin. Wow, i-skip ko na yan. The war gonna be happened before the rapture takes place. And the bride will go up with Christ. Tanda natin yan. Itong word ng Ezekiel 38:39, mangyayari bago yan. So, hindi ko alam, may stand yung iba, mangyayari daw muna yung rapture bago yan. Pero sa akin, stand ko, mangyayari muna siya bago yung rapture. Kasi pasimula yun ng peace treaty covenant ng Israel dun sa Vatican. Okay, maraming talata Okay, punta tayo sa verse 11. Sabi ko lang, 4 minutes na lang. And thou shalt say, I will go up to the land of annual villages. Pansinin nyo to. I will go, ito yung Magog, Gog and Magog. Ito yung Russia. I will go to the land of annual villages. Sabi ng iba, the annual villages, naiintindihan niyo annual villages? Yung annual, ibig sabihin yan, walang wall. Walang protection, walang boundaries. Pero tandaan natin, ang Israel ngayon, meron silang 8 foot, barbed wire. Sinex ko siya, tinignan ko siya, kahit sa Google Map, Google Earth, makita mo may boundary talaga yung, yung Palestinian state, tapos yung Israel. Yung para sa kanila lang talaga, hindi pa nila nakuha, nabawi yun Ngayon, bakit pupunta daw siya doon sa annual villages? Sino yung Russia yun? The 5 allied country. Ito na nga yun, yung 5. The Russia, yung Gog and Magog. Paano makakapunta siya doon? Ngayon, walled siya. Pero pansinin nyo, hindi, tanda natin, ito, kinukontra ko na yun ay USA. Yung nagsasabi US daw siya. Pupunta daw siya, yung Russia, pupunta muna siya sa Amerika, bago siya pumunta doon sa Israel. Kaya napit-napit ng Israel sa Russia Ba't pupunta ba siya ng another continent? Sobrang layo na nun. Then sabi niya, I will go to them that are at rest, that dwell safely. Tandaan niyo yung dwell safely, hindi talaga yung dwell safe. Pinakita ko kanina yung detached, meaning to say, feeling safe. Feel lang, hindi talaga safe. All of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Walang bar, ba't ngayon may bar? Yung Israel. Di ka, pag umapa ka dun sa boundary nila, sniper ka, patay. Ngayon, paano mangyari yun?
Okay, ito yung ano po, ilang minuto ba rin? Another possibility is the peace and safety 1 minute. will be expected after the defeat of Israel's immediate neighbors. May mga neighbor, yung Israel, ito yung part na nila. Alam niyo ba sabi dyan, na yung kalapit bansa nila, aayon sa kanila. So ngayon, magkakaroon ng tawag doon, parang makikisama sa Israel. Then para i-defeat din itong limang ito. Ngayon, sabi diyan, because Israel's immediate neighbors are not included in the Gog and Magog. Scripture support this notion. The following passage even uses the same Hebrew word benach, found in Ezekiel chapter 38, of Ezekiel for dwell safely or securely. Ngayon, sabi dito, medyo mahaba, hindi ko ano sa inyo. Tayo na. Yung Israel, maraming talata siya, bigay ko yung mga talata. I-indicated na kahit ngayon, kahit bago siya dumating yung war na yan, they are unworld. Bakit sila unworld? In the sense na desolate sila. Makita nyo naman yung Israel ngayon. Yung Wailing Wall lang yun natira. Alam niyo ba yung Wailing Wall lang natira? Wala silang protection until now. Pero yung protection lang nila, hindi yun wall and bars, yun ay separation lang ng state. Kaya sinabi doon, pink na pink yung unwalled villages para sa Israel, hindi sa US. Kasi yun ay separation ng boundary ng Palestine at ng Israel. So, I hope sana na kuha niyo, pero yung gusto mong sabihin, hindi ko na akong makuha eh. Hindi ko may paasa na gusto sa inyo. Sana pagtsagaan nyo na lang. Mamaya nyo lang yung tanong. At sana susugan ang gusto nyo. Yung mga kapatid.